matatanda, doon ka sa kwarto. Lagi ako napapalo kasi hindi ko alam kung kwarto? May kwarto ba tayo? Yung pala sinasabi kwarto sa likod ng kurtina. Yung pala yun. Sa likod. Hindi kasi nila nilinaw. Sa likod ka ng kurtina. So, ganyan. Tapos, ang Bible namin wala sa aparador. Nasa unan. Nasa unan. Growing up with my siblings, nasa unan yung Bible. So, pag gising mo sa umaga, hinuhugot namin yung Bible. Bago unang bangon mo, Bible agad. No? Bago ka matulog, Bible din. So, ganun kami lumaki. I grew up in a community, di ba sabi ko sa inyo, yung dugo ko, mainit ang ulo. Hindi lang yun. Yung lugar na nilakihan ko, ang pangalan niya Villarreal Villarreal Street, Gulod, Novaliches. Hindi yan pinapasok ng taxi. Takot ang taxi dyan. No, pati yung si Jollibee, pag pumasok dyan, malungkot na siya paglabas niya. Hindi na siya jolly, sad bee na siya. Ino-hold up eh. Ino-hold up. Yung lugar namin, kung may mga batang 80s po dito, 80s, 90s, yung lugar namin ay teritoryo ng Okso. Okso gang. Alam niyo yung Okso? Yan, okay. So, lugar yon ni Boy Okso. As in, nandun si Boy Okso. Boy Okso is mga 6'2" na. So, may gang yun. May gang doon. Pag tumawid ka ng Quirino Highway, sa tapat naman namin, Nitang, lugar ng Sputnik. Kaaway yun. Huwag kang pupunta sa kabila nang wala kang kasamang taga doon. Hindi ka na makakauwi. So, yun ang tawag nila Street of No Return. So, ganun. Tapos, kaya passionate ako, naniniwala ako na gagamit si Lord. Kasi, ang dami kong naging kuya sa church na mga dating pusher, mga dating addict. Grabe, kita mo, pag nag-sports fest, makikita mo pa yung mga bakat ng saksak eh. So, ngayon kasi, hindi na alam ng mga kabataan ngayon, naglalaban na ngayon, BINI at saka BTS, di ba? Army ang tawag sa di ba? Sa BTS, Army. Sa BINI, ano ba? Blooms. Ito yung gitarista nyo, di ba? Blooms. Pero ngayon, ang ganda ng labanan, pagandahan, papugian. Dati hindi, paramihan ng saksak dati. Tsaka dati ang tattoo, hindi cool ang tattoo, hindi art ang tattoo dati. No? Pag merong tattoo, ibig sabihin galing ka talaga sa loob. At ang matindi, pag matagal kang nakakulong, tas wala kang tattoo, ibig sabihin kinakatakutan ka sa loob. Ganun yun. Kasi yung nagtatato, nang titrip yun pag may bago, gagawin kanyang laruan So pag malakas ka, hindi ka mahawakan. Kasi bubuntalin mo yung magtatato So kahit na anong gawin nila sa'yo, di ka lang mamarkahan. Okay, so ganyan. So kung magkakamarka ka lang, markahan lang. Alba, Sputnik. May Sputnik ka lang na nakalagay, pero wala kang drawing na kung ano-ano. So ganun. Right? Sa ganyang environment ako lumaki. Kaya pag may nagsasabi dati, ang dahilan kahirapan. Kaya maraming krimen, kahirapan. Hindi ako naniniwala. Kaya ganito, kaya maraming irresponsableng magulang, kahirapan. Kaya maraming batang napabayaan, kahirapan. Kaya maraming batang napariwara, kahirapan. Kaya maraming naging addict, naging pusher, kahirapan. Hindi ako naniniwala. Kasi lumaki ako sa hirap. Lumaki ako sa yung compound namin, may nagpa-pot session dun Nare-read pa nga Madaling araw kumakatok. Ate Terry yung nanay ko. Doon galing yung pangalan ko Rudy tsaka Terry, nicknames ng parents ko. So, kaya lumaki ako responsable kasi iniisip ko kahit saan ako pumunta, dala ko magulang ko. Kung anong gawin, naiintindihan nyo? Ruther, Rudy tsaka Terry. Isipin nyo na lang kung ano ka, Christian. Kahit saan ka pumunta, dala mo si Jesus. Ate Terry, alas 3 ng madaling araw, pagbukas mo ng pinto, yung kapitbahay namin, si Kuya Ami, may taga dito. So, ganon, yung parang pelikula. Ang cute nila. Nag-blending pa sila. Meow, 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 meow. Sa ganyang environment ako lumaki, pero I was sheltered and protected by the Word of God.
So hindi na ako naniniwalang kahirapan ang problema. In fact, yung kahirapan po, pakinggan nyo itong maigi, hindi ako mapagmahal sa kahirapan. Okay? Umunlad naman na kami. Nakita nyo naman yung dala kong auto sa baba. No? Okay naman. No? So, drive ko po pala, di ko dinala. No? So, pedicab driver ako nung high school. Naka Ford Everest ako ngayon. Di na masama, di ba? Pag tinanong, paano nangyari? May Diyos eh. May Diyos kasi. Okay? So, basta sumunod ka lang sa Lord. Okay? So, ang problem, hindi kahirapan. No? Ang problem, kasi tinan nyo ha, kaya daw marami magnanakaw kahirapan. Ba't ang dami magnanakaw sa gobyerno? May hirap ba yun? Ha? Kaya nga ang hirap nilang hulihin kasi mataas pinag-aralan nila, kaya nilang lusutan. Kasi po ang corruption, nagiging corruption lang, nahuhuli lang yan pag may paper trail. Pag may paper trail, kasi yung paper trail, yun ang evidence. Kaya ang mga corrupt, wala sa bangko ang pera. Naintindihan nyo? Yung mga ninakaw nilang pera, di nila ilalagay sa bangko yun, matitrace sa papel eh. Gets nyo? Kaya may mga bagman, may mga politiko na ang pera nasa loob ng pader. So, mahirap ba yun? Kaya ba sila nagkaganon dahil wala silang makain? O ang problema, puso? Puso ang problema. Kasi kung yung puso mo hindi maayos, wala kang pagkakilala sa Diyos, okay? Mahirap ka, ang prioritize ng paligid, ang problema kahirapan, payamanin natin tong taong to nang hindi inaayos yung puso. Kung dati nagnanakaw ka ng release ng train, kaya may mga train po na nadidiskaril, di ba nilalagare yung bakal, binibenta sa junk shop. Di ko na maintindihan yung mga junk shop, ba't mo bibilhin? Alam mo nang nakaw. Di ba makikita mo release ng train, ba't mo bibilhin? Di ba? So, ibibenta sa junk shop. Nung mahirap ka, sasabihin mo, dahil kahirapan, nanakaw ka ng release. Sige, payayamanin kita. Pero hindi inayos yung puso mo, wala kang takot sa Diyos. Ang mangyayari pag mayaman ka na, tas mataas na pinag-aralan mo, magaling ka na, hindi ka na magnanakaw ng release ng tren. Tren na nanakawin mo. A few years back, ganun nangyari sa MRT. Isipin niyo yung MRT natin, naglalakad sa taas yung mga tao, bumababa ng tren, naglalakad sa release. Tapos, yung isang tren, hindi na umaandar, tinulak ng isang tren. Nabalitaan niyo ba yun? Lumampas dun sa Taft Avenue. Isipin niyo, paano sila nag-usap nun? Hindi na umaandar tang tren namin. Sino yung kasunod? Ako, tulak mo naman oh. Tinulak siya ng isang tren. Lumabas. Lahat ng, nagko-commute ako dati, lahat ng escalator, sira. Lahat ng CR, sira. As in, sira yung CR. Lahat ng elevator, sira. Magkano ang maintenance budget ng MRT? 500 million a month. Saan yun napunta? Sa mayaman na hindi maayos ang puso. Kasi hindi kahirapan ang problema. In fact, kung walang kahirapan, wala tayong Manny Pacquiao. Sa tingin nyo, magiging Manny Pacquiao si Manny Pacquiao kung sa Ayala Alabang siya lumaki? Ba't ba naman siya magpapakahirap? Sa tingin nyo, may Carlos Yulo tayo kung hindi siya sa Leverisa lumaki? Sa Leverisa si Carlos Yulo lumaki eh. Slum area yun eh. The challenge of poverty looked from a lens, the right lens, it's a breeding ground for greatness. Sa mga mahihirap na lugar, hindi lang ibig sabihin mahirap na sa pera, no? Kahit nung pumunta ka sa school, mahirap sa school eh, di ba? No? Lahat ng blessing, alam niyo ba lahat ng blessing mahirap? Hingi ka sa Lord ng education, ang hirap mag-aral. Hingi ka sa Lord ng trabaho, mahirap magtrabaho. Hingi ka sa Lord ng asawa, ang hirap ng asawa. Sa mga single na naghahanap ng love life, ang gusto ko sabihin sa inyo, makikita nyo rin. Makikita nyo rin. Mahirap may asawa. Kasi nung single ka pa,
Ang problema mo lang. Tama? Pag may asawa ka na, lahat ng problema niya, problema mo rin. In fact, pag lalaki ka, lahat ng problema ng misis mo, hindi mo lang problema, kasalanan mo. Amen? Yung mga lalaki hindi maka-amen. Yung mga babae, oh, amen, sabi ng mga lalaki, oh. May pastor na nagsabi, mas maiintindihan mo ng gusto kung paano magmahal ang Diyos pag may asawa ka na. Kasi makikita mo, pag tinignan mo yung sarili mo, paano ako, ba't hanggang ngayon, mahal pa rin ako nitong taong to? Marami akong sabit sa ugali, di ba? Tapos iisipin mo rin, ba itong taong to, kahapon, mahal na mahal ko to, kanina gusto kong sakalin eh. Pero mahal ko pa rin. Tama? Tama? Alam nyo, ganun si Lord sa Bible. Pag binasa nyo yung Ezekiel, sabi ni Lord sa Ezekiel, magkakalat ang bangkay sa lansang. Grabe to ha. Magkakalat ang bangkay sa lansangan ninyo, nilapastangan nyo ang pangalan ko. Galit na galit si Lord. Hindi to basta, kasi ang kasalanan ng Israel hindi simple. Sumamba sila sa ibang Diyos. Hindi ito nagpalit ng religion. Kasi tayo ngayon, di ba, parang nagpalit ka religion, lumipat ka iba simbahan. Hindi ganun. Pag sumamba ka sa ibang Diyos, alam niyo kung paano sumasamba sa ibang Diyos. Halimbawa, si Molech, Diyos ng mga Amalekites. Kaya galit na galit si Lord dyan, kasi paano nila sambahin si Molech? Kaya nagalit siya kay Solomon. Nag-asawa ng Amalekite, tapos nung may edad na siya, nauto na siya ng misis niyang Amalekite, nagpatayo din siya ng high place, na worship place para kay Molech, para doon mag-sacrifice yung mga sumasamba kay Molech. Tanong nyo, paano sambahin si Molech? Tanong nyo, paano? Si Molech, bakal yon na statue, nakaganyan. Sisilaban nila yon, pababagain si Molech. Pag nagbabaga na siya, yung baby nila ilalagay nila sa kamay. Magiging sisling baby. Hindi totoo. Ganon nila i-offer. Sobrang lala. Tapos, sa paligid, eto hindi lang to nasa Bible, nasa history to. May mga historian na nagsulat nito. Hell on earth ang description nila. Maraming drummers sa paligid. Pag in-offer na yung baby, tutugtugin nila yung drums ng malakas na malakas para hindi marinig ng mga nanay yung iyak ng baby nila. Ngayon, hindi ba magagalit ang Diyos dyan? Kaya galit na galit siya sa Amalekites after 400 years. Ang sabi niya, ubusin nyo na yan. Ayaw magbago. Tapos ngayon, yung mga modern day atheists na hindi nila naintindihan, sabi nila, ang sama naman ng Diyos, nagalit. Hindi ko kayo maintindihan mga tao kayo. Pag may nangyayaring masama, walang ginagawa ang Diyos, sasabihin ninyo, kung mabuti ang Diyos, ba't niya pinayagang may masama? Nung sinabi niya, tama na yung kasamaan na yan, nung may ginawa siya, nagalit din kayo. Ano ba gusto niyo mangyari? Tama? Parang pag may hold-upper, ano ba naman itong mga pulis, walang ginagawa, may hold-upper. Tapos nung niligtas ka, nabaril yung hold-upper, ang sama ng pulis ng baril. Ano ba talaga gusto mo? Ano ba gusto mo mangyari? Naintindihan nyo? Sabi ni Jesus sa mga Pharisee, dumating yung pinsan ko, si Juan Bautista. Hindi kumakain kasama ng mga tao, hindi umiinom kasama ng mga tao, lagi nasa kuweba, mag-isa, lagi lang nananalangin, lagi nag-aayuno, lumampas, ayun. Sana nakasama mo si John the Baptist, kuya, para matindi mag-fasting yun. Anong tawag niyo sa kanya? Sabi niyo, sinasapian siya ng demonyo. Ngayon dumating ako, nakikisama sa mga tao, nakikisalamuha sa mga tao, kumakain, umiinom ko sa mga tao. Sabi niyo naman, lasinggero ko, butangero ko. Ano ba sa inyo? Hindi. Para kayong yung mga, sabi ng mga bata, tinugtugan namin kayo ng masaya, hindi kayo sumayaw, tinugtugan namin kayo malungkot, hindi kayo umiyak. Ano ba gusto niyo? Ganyan ang tao, di ba? Puro reklamo. You will understand this, balik tayo sa Bible, you will understand this further. Basta, balik ako doon, hindi po kahirapan ang problema. Ang problema, pusong walang pagkakilala sa Diyos. Kaya ang gobyerno natin, hanggat ang mga nakaupo dyan, walang takot sa Diyos, gagawa at gagawa yan ng mga batas na walang takot sa Diyos. Kaya kung ipanalangin po natin ang bansa natin, na ang mga umuupo, lalo yung gumagawa ng batas, yung Congress, yung
na ang umupo dyan may pagkakilala sa Diyos para tuwing gagawa sila ng batas, ang titinan nila, ano sinasabi ng Bible tungkol dito sa gagawin kong batas? Naintindihan nyo? Kasi pinagpala ang bayan na ang Diyos ang Panginoon. Amen? Ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay, ito yung, kasi Bible month po ng January. Sobrang blessed po ng Philippines. Alam niyo ba, huwag ka nang lalayo. Pumunta ka na lang, ano ba, China. Ang lapit natin sa China. Punta ka sa China, bawal yan. Tayo, meron pa tayong, hindi lang tayo pwedeng magbasa ng Bible, pwede pa tayong mag-evangelize, tapos meron pa tayong 1 whole month, tapos 1 whole week celebrating the Bible. Yung Bible week po, we have been celebrating that for 4 decades now, 4 presidents now eh. 4 presidents na, so matagal-tagal na. Okay? Yung Bible week, pinush yan ni Pacquiao, tapos in-approve ni Duterte. Okay? Si Manny Pacquiao, tapos si Duterte ang proponents niyan. Meron tayong 8 years pa lang yan. Meron na tayong National Bible Week. Isipin nyo, sobrang blessed natin. Sa iba, makukulong kayo. Kaya ang ginagawa sa China, kabisado nila Bible nila. Para pag kabisado ko na, hiramin mo naman. Okay. Sa dati, nung panahon ng mga Hudyo na sinakop sila ng Babylon, ang nangyari, konti yung scriptures na, sinunog yung mga scriptures. Yung mga natira, ang gagawin ganito, pamilya. Halimbawa, ito kayong pamilya, ano kayo ha? Genesis kayo. Memorize nyo yung Genesis. Exodus kayo, Leviticus, Numbers. Ganun. Para pag nagsama-sama yung isang buong community, isang buong Bible sila. Naintindihan niya? Pag iniisip nyo ngayon, imposible yan. Hindi po. Walang internet noon. Walang Facebook, walang TV, anong gagawin mo maghapon? Alam naman nakatingin ka lang sa langit. Posible talaga gawin kasi nandun yung oras nila eh. Naintindihan niya? By tradition, a Jewish child by the age of 12, memorize niya na yung Torah. The first 5 books of the Bible, memorize nila yan. Okay? Yan ang basis nila ng kanilang, hindi lang yan pang church, pang buong buhay yan. Ang ibig sabihin po ng Torah, the law, ang ibig sabihin talaga ng the law, the instructions. Instructions on how to live. Kung paano mabuhay. Okay? Para sa gobyerno, para sa tao, paano mamahala, paano ganyan, paano mag-asawa, paano. Ang galing. Yung family code ng Bible, sobrang galing. Sobrang thoughtful. Lahat, sobrang, the justice system and everything. Ganon. Ngayon, ano nangyayari sa gobyerno? Ano nangyayari? Feelings. Ang basihan, feelings. Gagawa ako ng batas na ito kasi nakakasaya. Feelings. No? Delikado po yung feelings na yan. Marami nang namatay dyan. No? Okay? So, ang problema sa feelings compared to the word ito. Okay? Sino po dito nagda-drive? Palakpakan. The drive kayo. The drive. Okay. Naranasan nyo na po na umaatras yung sasakyan nyo ng dahan-dahan kahit naka-handbrake kayo. Tapos tarantang-taranta kayo. Ito umaatras! Tapos, only to find out, hindi ka pala gumagalaw. Umaabante pala yung katabi mo. Ha? Tama? Tama? Na-experience nyo na yun? Ilang beses ko na yung naranasan. Tawan-tawa talaga ako. Ngayon, paano mo na-realize na hindi pala ikaw yung gumagalaw? Tanong nyo paano? Ganito. Tumingin ka sa isang bagay na kilala ng brain mo, alam ng brain mo, na hindi yun gagalaw. Naghanap ka ng reference sa paligid ng bagay na hindi gumagalaw. Poste, building. Ngayon, kung kayo lang ng kotse, walang ibang structure doon, hindi mo alam kung ano talaga mangyayari. Kasi gumagalaw siya eh. Pero, may stoplight. Nakita mo, hindi naman gumagalaw yung stoplight eh. Nung binalikan mo ng tingin yon, nakita mo hindi naman siya gumagalaw. So, ibig sabihin, hindi ako gumagalaw. So, doon nag-recalibrate yung brain mo. Kinalculate niya, hindi ako yung gumagalaw. Yung katabi ko pala. Kasi meron kang reference na hindi gumagalaw. Tama?
Paano kung pagtingin mo sa poste, gumagalaw din yung poste? Tumingin ka sa building, gumagalaw din yung building. Lahat gumagalaw. Lumilindol. Tama? Hindi pwedeng walang hindi gagalaw. Kailangan may hindi gagalaw. Ayan, kaya ang sarap ng upo ninyo, alam ninyo, yung upuan ninyo, hindi bibigay. Tama? Alam ninyo, nasa building tayo, hindi pwedeng lahat gagalaw. Merong hindi gumagalaw. Sa feelings, hindi eh. Pag feelings ang basis mo, lahat gumagalaw. Di na ako masaya sa'yo. Alis na ako. Bakit? Feelings eh. Naintindihan niya? Kaya ang tawag sa marriage, commitment. Alam niyo ibig sabihin ng commitment? Tanong niyo ano? Commitment means doing what you have said you would do long after the excitement, the feeling of excitement has left you. Alam nga naman kung ano pakiramdam mo nung unang araw ng kasal, 10 taon na kayo, ganun ka pa rin. Pag nakikita mong pumapasok sa kwarto yung misis mo, naiiyak ka pa rin. Hindi naman eh, di ba? Di ba? Mawawala yung feelings eh. Ang commitment ang matitira. Yung commitment hindi gumagalaw. Kaya sabi ni Jesus, lahat ng bagay mawawala, yung salita ko, hindi. Ibig sabihin, lahat pwedeng gumalaw, ako hindi. Kaya kung meron kang crossroad sa buhay mo, magdidesisyon ka, ang titinan mo yung hindi gagalaw. Ano sabi ni Lord dito? Hindi gumagalaw yung sinasabi niya eh. Gets niyo? Okay, ito yung hindi gumagalaw. Okay, ang sabi sa Bible Week, ako po ang na-designate na speaker, isa yan sa mga milestone ng buhay ko. Hindi ko ma-imagine kung paano nangyari. Isipin nyo, hindi ako senior pastor, associate pastor lang ako eh. Hindi ako malaking church, no? Maliit lang yung church namin. Sabi ko sa inyo, inspired na inspired ako dito. Tinanong ko kay pastor, nagre-rent ba kayo? Kasi yan ang prayer namin na mailabas namin yung church para mas madali puntahan. Kasi marami nagtatanong, pastor, gusto namin pumunta. Sabi ko, hirap i-explain ni overseas. Tawid na. Kaya hindi ka makapag-expand. Parang putok na siya. Alam mo yung buntis na, yung kabuanan niya na, kailangan niya ng... So ganun yung panubigan ng church namin, sasabog na. So ganun. So, kaya na-inspire ako talaga dito po. No, palakpakan niyo si Lord sa ginawa niyo sa church. Grabe. Pandemic lang kayo nag-start, no? Ang bata. Lahat kayo bata. Pastor niyo, ang bata, no? Kayo dito, ang babata. Mga baby face. Amen. Nakakabata talaga si Lord eh, no? Okay. Ako yung speaker sa National Bible Week celebration ng Philippine Bible Society. A few weeks back, no? Hindi ko ma-imagine ako speaker dito. Bakit? Ang mga speaker diyan, mga professor ng malalaking Bible school, mga ganyan. Tapos ako speaker, no? Tapos nung binubuo ko yung message na yan, kahit sabi ko sa kapatid ko, ang ganda nitong message na to. Alam niyo paano ko nalalaman pag sobrang ganda ng message? Pati ako hindi ako makapaniwalang ako gumawa nun. Ang ganda! Paano ko naisip to? Hindi talaga, alam mo talaga si Lord talaga yung nagbigay kasi hindi ko to maiisip ng normal na araw. Ay, ituturo ko po sa inyo ngayon, hindi ko rin naisip ng isang araw. Taon bago siya nabuo. Taon, maraming hindi lang Bible, maraming libro, maraming commentaries, pati nga sa mga commentaries sa Netflix pag tungkol kay Jesus, tinitingnan ko eh. Ba yung The Jesus Code? Nagulat ako, ang dami palang mga, dean ng seminary sa ibang bansa, pareho kami iniisip. Sabi ko, yun yung iniisip ko hindi yun, yung mga naisip ko kasi hindi normal, hindi ako normal na tao, may ADHD po ako eh. So, totoo yan, sabi ng isang student sa akin, psych students, in-interview niya ako. Tapos, pinadescribe niya yung childhood ko. Tapos, sabi niya, balikan ko po kayo, pastor. Tapos, pagbalik niya sa akin, sabi niya, pastor, sabi ng senior ko, may ADHD daw po kayo. Sabi ko, malamang. Kasi yung ginagawa ko, hindi pang normal na tao. Kinakausap ko yung sarili ko, di ba? Nag-aaway pa kami. Minsan, nagkakatampuhan pa kami. No? Isang linggo kami hindi nagpansinan ng sarili ko talaga.
Sabi ko, pero kasi nung panahon namin, basta nagagamot ng hangir, hindi yan sakit. May babasahin ako. At ito, so, ang theme natin ngayon, the Word of God, source of hope. Sabi niyo, hope. Hope. Ganda. Okay. So, ito. Okay. So, yung hope sa theme ng Philippine Bible Society, I would like to share this with you kasi sayang naman kung sila lang makarinig. H-O-P-E. So, H for harmony. Everybody say harmony. Because in a church like this, no, iba-iba kayong family, iba-iba kayo ng family culture, iba-iba ng personality, harmony has to be there. Ang sabi sa Psalm chapter 133 verse 1, how good and pleasant it is when brothers dwell together in unity. Everybody say unity. Okay, alam niyo ba kung anong sukatan talaga ng respect tsaka ng unity? Sabihin niyo respect. Sabihin niyo unity. Akala ng ibang tao, maraming church nagkakaproblema lalo na pag mag-eleksyon, nag-aaway-away sila. Kasi iba-iba yung mga gusto nilang iboto. Diba? Nag-aaway-away, nag-unfriend, nag-block, di ba? Hindi ako makapaniwala, Christian ka, ito iboboto mo. Christian ka pa naman. Away-away sila. Alam niyo, pakinggan niyo 'tong maigi, when it comes to social issues, okay, ito ang basis ng lahat ng tao. Pakinggan nyo yung kanilang sense of history. Sabihin nyo history. Bakit tayo nagkakaiba-iba? Because we stood at a different spot. All of us were on a different spot, specific spots, when history unfolded. Naintindihan nyo? Halimbawa, martial law. Pakinggan nyo to Kung dati activist ka o nagkinikriticize mo yung government, panahon ng martial law, mapapanting tenga mo talaga pag nabarinig mo yung martial law. Bakit? Yung mga kagaya mo, pinapatay ng martial law. Pero nung pinanganak ang ate ko, ang naghatid sa kanya, pulis. Kasi may curfew ng martial law. Paglabas ng tatay ko, nakita na ng problema. Yung misis ko po mga anak, yung mismong mga, ang tawag sa kanila, Philippine Constabulary. Ang babait daw ng pulis na yan ng panahon dati. Ang babait nila, pag may nakasalubong ka daw na pulis, good morning po. Ganun dati ang kultura. Ngayon, wala, takot ang tao sa pulis. Dati, pag nawala ka daw, ang kabilin-bilinan ng mga magulang, pag naligaw ka, maghanap ka lang ng pulis. Ganun lagi dati. So, ang naghatid sa ospital, hindi lang, sinamahan talaga, sinakay sa pulis. Police. Meron akong mga kilala, full scholar sila nung martial law. May mga tao nagsasabi, maganda nung martial law. May nagsasabi, pangit nung martial law. Tanong, bakit ganun? Kasi nung nag-unfold yung kasaysayan, nasa magkaibang lugar sila. Naintindihan nyo? Naintindihan nyo? Halimbawa, nung January 1, ang lakas ng ulan. Sinungaling ka, walang ulan. Meron, ang lakas. Wala. Tanong, sandali, nasaan ka ba? Nasaan ba yung isa? Halimbawa, nasa Manila ko, ikaw nasa Surigao. Alam nga naman sabi mo sinungaling siya dahil malakas ang ulan, umulan sa kanila Naintindihan nyo? Hindi mo rin naman pwedeng ipilit, sa buong Pilipinas umulan kasi meron sa amin. Hindi. Naintindihan nyo? Ngayon, saan tayo papunta? Bakit ako? May mga ni-invite pa nga akong speaker sa conference, hindi ko kaparehas ng views pagdating sa social issues ba't hindi kami nag-aaway? Pinapakinggan ko siya, alam ko meron siyang, kaya siya ganun, meron siyang alam na hindi ko alam. Kasi nung nabubuo yung kasaysayan, andun siya sa kabila, andito ko. Meron siya nakita na hindi ko nakita. Kaya pinapakinggan ko rin siya. Naintindihan nyo? Because this is the true test of the metal of unity and harmony. Unity, harmony, respect is not measured when people are thinking the same. Pag parehas na parehas kayo ng iniisip, nagkakasundo kayo, hindi yun respeto. Parehas lang kayo. Komportable kayo, convenience yun. Pero pag magkaiba kayo, pero kaya nyong gumalaw, magkakasama, ang tawag doon respeto. Naintindihan nyo? So as a church, as a family, never expect uniformity for unity.
Ayoko na dyan kasi iba kasi maingay. Gusto ko tahimik eh. O kung ano man, di ba? Iba-iba eh. Iba-iba tayo eh. So, masusukat mo ang totoong respeto pag magkakaiba kayo. Hindi pag magkakaparehas. Tingnan nyo si Jesus kung paano niya binuo yung 12 disciples. Tingnan nyo daw 12 disciples. Si Peter, may 3 fisherman doon. Peter, James, John. Okay? Ito matindi. Si Matthew kinuha niya. Galit lahat kay Matthew. Tax collector si Matthew eh. Saan siya tax collector? Sa Capernaum. Taga saan si Peter, James, John? Sa Capernaum. Kanino sila nagbabayad ng tax? Kay Matthew. Ano ang reputation ng mga tax collectors? Mga corrupt. Kahit nga hindi nila dagdagan yung tax eh, galit pa rin yung tao sa kanila. Bakit? Sinakop kami ng Roma, Hudyo ka rin, nagtatrabaho ka sa Romano, kumukuha ka ng pera sa amin para ibigay sa Romano, taksil ka sa bayan. Ang karaniwang pag-iisip ng Hudyo nung panahon na yon, pag tax collector ka, taksil ka sa bayan. Kumbaga sa panahon natin, nung panahon ng Hapon, makapili ka. Alam niyo yung makapili? Yung may bayong, di ba? Yung nagtuturo. Yun. Ganon ang tingin nila. Kaya ang sabi sa Matthew, kapag hindi sinabihan mo na, nagdala ka ng witness, hindi pa rin nagbago, ituring nyo na parang publikano. Ibig sabihin, tax collector. Ang turing nila sa tax collector, walang kumakaibigan sa tax collector. Wala. Kaya tinan nyo si Zacchaeus, nung gusto niya makita si Jesus, umakyat ng puno. Hindi makalapit kasi daw maraming tao at saka maliit siya. Akala ng ibang tao, ang problema lang, maliit siya, hindi siya makasilip. Hindi. Mayaman ka eh. Chief tax collector siya eh. Isa siya sa pinakamayaman. Pag mayaman ka, hindi problema yung dami ng tao kahit gano'ng kakaliit. Kung maganda ang relasyon mo sa mga tao. Sa probinsya, kilala ng lahat ang lahat. Lalo yung pinakamayaman, kilala ka ng lahat. Ikaw pinakamalaki bahay dun eh. Tama? Kung gusto mo makita si Jesus, maraming tao, ang gagawin mo lang, darating ka doon. Tapos sasabihin nung assistant mo, andito si Zacchaeus, bubukas yung daan. Boss, daan, dito ka sa VIP para makita mo si Jesus. Tama? Tama? Eh kaso galit sila sa'yo eh. Maliit ka, maraming tao, lahat sila galit sa'yo. Ano mangyayari pag humalo ka doon? Baka pag alis ng mga tao, nakatihaya si Zacchaeus doon, may butas. Kasi hindi naman pasensyoso ang mga Hudyo. May mga zealots po. Yung mga zealots, ang katumbas niyan sa atin, mga NPA, mga hukbalahap, mga freedom fighter. Si Simon the Zealot, si Simong Makabayan, akala nung iba Makabayan, ay Makabayan ako. Hindi. Yung Simong Makabayan, sa Tagalog Makabayan, pero sa English Zealot, yung Zealot, mga Zionist yan. Galit sila sa Roma at sa lahat ng sumusuporta sa pagsakop sa Israel. Galit sila. Pinipreserve nila yung pagiging Hudyo nila. Kaya nga, laki ng galit nila kay Jesus. Nung sinabi ni Jesus, gibain ninyo ang templong to, itatayo ko pagkatapos ng 3 araw. Ano? Yung templo na nga lang ang natitirahang symbol ng Jewish culture. Naubos na lahat. Nag-iisa na lang yung temple na nakatayo na pag nagbibigay ng pag-asa sa amin na maibabalik pa namin yung dati. Tapos gigibain? Maintindihan mo pag tininan mo sa lente ng Hudyo kung paano sila mag-isip eh. Tapos kinuha ni Jesus si Matthew. Naghahanap ba si Jesus ng gulo? Isipin mo, ando si Peter, James, John, nagbabayad ng tax, busit yung kay Matthew. Tapos makikita nila kasama. Tapos ito pa, dinagdag si Zealot, pumapatay ng traidor yun. Tapos nandun si Matthew, dating traidor. Isipin nyo, paano sila matulog? Pag-isipan niyo yung mabuti. Siguro si Matthew ganito matulog. Si Matthew siguro lagi malaki eye bag. Kasi lagi siya nakabantay. Mamaya tusukin siya ni Simon eh. Naintindihan niyo? Masyado kasi tayo religyoso pag nagbabasa ng Bible eh. Lagi yung pag nagbabasa ng Bible, mabagal. Hindi mo tuloy makita yung storya. Mga totoong tao yan. Totoong tao sila. Naintindihan nyo? Dami ko na-imagine kasi pag nagbabasa ng Bible. Sabi ko sa inyo, may ADHD ako eh. Di ba madalas mag-away yung mga disciples, di ba? Kung sino mas dakila, di ba? Hindi kawawa si Matthew doon. Anong ibibida niya doon? Hindi siya makasali doon kung sino mas dakila. Dati siyang traidor sa bayan, eh. Di nakikinig na lang siya, di ba? Tapos si Jesus, nasa likod, nasa unahan sa lagi, narinig niya, ano yung pinagtatalunan niyo?
Kung sino po pinakadakila sa amin, isipin ninyo anong klase pagtatalo yun. Nakakatawa yun kung ngayon nangyari. Ba't nag-aaway yung mga leader? Pinagtatalunan nila, pastor, kung sino pinakadakila. Nasaan si Matthew? Simon, nasaan si Matthew? Dumaan lang tayo sa may bangin na wala si Matthew. Tinulak sa bangin. Kaya yung sabi ni Jesus, isa sa inyo magkakanulo sa akin. Sabi niya, di ba? Alam mo, naiisip ko nun, si Matthew siguro pinawisan ng gamunggo yun. Ang lamig siguro ng pawis yun, tas yung tingin ng mga kasama niya. Si Matthew talaga mapag-iinitan mo dun eh. Si Judas, ibig sabihin si Judas, maganda background, business district yung Iscariot eh. Sa lahat, mga fisherman yan, mga ordinaryong tao, sa lahat sa kanila si Judas lang ang businessman si Judas eh. Yung Iscariot, business district yun. Yung Capernaum, fishing village yun. Isa nga lang ang may position sa kanila. Isa lang ang position sa 12 disciples, di ba? Treasurer, kanino pa napunta? Kay Judas. Kasi siya yung magaling, di ba? Tsaka mabait yun. Bakit? Sinabi na ni Jesus, ikaw pinagsaw-saw pa Tapos nung umalis, sabi ng disciples, siguro pinapabili ng tinapay. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, wala sa kanilang makaisip na si Judas. Ibig sabihin, maayos kasama si Judas. Naintindihan niyo? Pero kung si Matthew yun, pag tayo nun, susundan nila yun. Diba? Siguro isip-isip ni Matthew, nagbago na ako. Na-born again na ako. You see? Tapos pumasok, dumating pa si Paul. Ibang-iba sila ng dynamics. Pag tinignan niyo sa Acts chapter 15, nagtalo-talo yung si Paul, si James, si Peter. Kung ano ang mga ipapasa sa mga Gentiles. Ang tagal nun, debate yun ng pinakamagagaling at pinakamatatalino. Iba-iba sila. Si Paul represented the Gentiles. Peter represented the mixed crowd, the Christians and the Gentiles in Rome. James represented the conservative Jews who became Christians. O ngayon, paano yan? Grabe yan, iba-ibang punto de vista. Tapos lahat daw ng mga leaders nandun, nakikinig. Ibig ba sabihin walang unity? Kasi iba-iba sila. Doon mo makikita yung totoong respect tsaka yung totoong unity. Okay? Sa mga leaders dito, may mga leaders, palakpakan ng mga leaders po. Here's one very crucial thing on how to keep the unity. Pag may kailangan sabihin, sabihin ninyo sa tamang tao, sa tamang oras, sa tamang lugar. Okay? Marami nagpapa-counsel sa akin, Pastor, may problema ako sa pastor namin. Sabi ko, anong ministry mo sa church? Nag-a-attend lang ako. Ganito gawin mo, may leader ka ba? Sabihin mo sa leader mo, yung leader mo magsasabi sa pastor mo. Okay? Bakit si? Kaya yung mga basher ko, di ba? Kasi daw, binabash daw nila ako, kasi daw si Pedro ay nirebuke ni Paul. Di ba? Sabi ko, tama. Bakit hindi si Mark ang rumibuke kay Peter? Lagi sila magkasama. Anak-anakan ni Peter si Mark Bakit hindi si Mark ang rumibuke? Bakit? Tanong niyo bakit? Kasi yung karapatan pong mag-rebuke sa leader, na-earn yun. Kaya i-rebuke ni Paul si Peter kasi si Paul na siya May boses na siya para pakinggan ni Peter. Naintindihan niyo? Ang pangit naman kung ikaw yung senior pastor tapos kahit sino na lang, kahit 4 years old, pwede ka i-rebuke. Pastor, ayoko ng damit mo! Naintindihan niya? Pangit naman din kung walang nagsasalita. Ito kultura ng Pinoy Magmi-meeting, walang nagsasalita. Sasabihin ng leader, ito gagawin natin, ito schedule, babaguhin natin. Ikaw, brother, ililipat kita sa ganito kasi mas effective ka sa ganito. Okay ba sa'yo? Okay lang po. Kung ano pong ang leading sa inyo ng Panginoon. Tapos pagkatapos ng meeting, meron silang GC na hindi kasali yung pastor. Tapos meron silang pagkatapos na meeting, may sarili silang meeting. Grabe yung ginawa ng pastor. Ang lilipat.
Tinatanong ka nun, hindi ka nagsalita. Tama? Sabi ko tamang lugar kasi sa meeting, kayo-kayo lang yun eh. Walang members do, pwede kayo doon mag-usap, magbukasan kayo ng Bible doon. Dapat ang basis, ano sinasabi ng salita ng Diyos kung may itututol ka? Lumaki ako sa ganun eh. Yung pastor namin, pinayagan kami, ini-encourage siya kami na ganun. Anong tanong mo? Eto po, pastor. O sige, bukasan kami ng Bible. Pastor yung kausap ko ah. Youth pastor pa lang ako nun. Bukasan kami. Eh sabi po dito, kuya, ganito eh. So, oo nga, kasi ganito. So, kailangan makinig ka talaga. Tatay ko, tinuruan ako ng ganun eh. Tinuruan akong makinig at magpaliwanag. Nanay ko, waray, bawal ka sumagot sa nanay ko. Kahit nagtatanong siya, saan ka galing? Ba't ngayon ka lang? Doon po, sumasagot ka ba? Yan ba natutunan mo sa mga kaibigan mo? Eh sabi niya po. Tapos biglang hindi ka na niya anak. Sasabihin niya sa tatay, kausapin mo yung anak mo! Hindi niya na ako anak. Tatay ko, iba. Bawal kang hindi sasagot sa tatay ko. Baliktad sila nanay ko. Nanay ko, bawal ka sumagot. Tatay ko, bawal kang hindi sasagot. Pag sinabi na ng nanay ko, kausapin mo ang anak mo, ang gagawin ng tatay ko, uupo yan. Kukuha ng isa pang upuan. Upo ka dito, mag-usap tayo. Bakit nagalit ang nanay mo? Hindi kita maintindihan, magsalita ka na maayos. Bakit nagalit ang nanay mo? Ganon. Kaya lumaki kami na gano'n, nagbubukasan pa kami ng Bible ng tatay ko pag may discussion kami. Kaya nung namatay yung tatay ko 2012, hirap ako. Sobrang lungkot ko. Kasi siya lang yung nakakaganon ko sa bahay. Ganon ang unity. Naintindihan nyo? Okay, so pag may mga issue, no, huwag niyong ilalabas sa meeting room. Sa meeting room nyo tapusin. No? Magbardago lang kayo dyan. Magkakaibigan naman kayo eh. Naintindihan nyo? Sa basketball, di ba nagta-trash talk kanyo magkakaibigan? Oh. Pwede lang po mag-trash talk pag magkaibigan. Pag hindi mo kaibigan, huwag mo trash talkin lalo kung dayo ka. Tinan nyo nangyari sa Australia, nagulpi sa Bulacan. Di ba yung Australia, napanood nyo ba yun, yung FIBA, yung karambulan sa Australia, sa Bulacan? Sabi nung kaibigan kong, nandun yung kaibigan ko na taga-LA, Amerikano, sabi niya, sobrang bait ng Pilipino. Nagrambulan, nanonood lang yung mga tao. Kung sa US nangyari yun, sasali yung audience eh. Sabi ko, hindi. Ang swerte lang ng Australia, nasa Bulacan sila. Kung sa Cavite sila naglaro. Di ba? Dito sa Cavite, bola muna bago droga. Di ba? Tawan-tawa ako dun. Puyat siguro yun. Bola muna bago droga. Hindi, bola, hindi droga. Ganun talaga, may lutang moments tayo. Okay? Harmony. Okay? Harmony. Tinan nyo yan, tinan ninyo, yan ang mga tinan nyo ang buhay ng disciples, tinan nyo si Jesus, anong ginawa niya, iba-ibang tao, pinagsama-sama niya, okay? Iba-ibang iniisip, iba-ibang background. So wag ninyong titingnan na hindrance o balakid yung magkakaiba. Hindi, mas maganda nga yun eh. Okay? Gets niya? Okay, so yan. Okay, so harmony. Obedience. H-O-P. Obedience. Sabi nyo, obey. Sino po love si Lord? Magpalakpakan. Okay. Pakinggan niyo po ito ha. Ang love po, merong tinatawag na love language. Sino familiar sa love language? Good. Diba? Si Gary Chapman, 5 yung love language na sinabi niya. Si Jesus po, meron lang siyang isa. Ulitin ko ha. Si Jesus, kung mamahalin mo si Lord, meron lang siyang isang love language na rin-require. Okay. Alam niyo kung ano yun? Obedience. Ibig sabihin, mahal mo ako, gusto mo ako mahalin, sinasabi mo mahal mo ako, okay, o sundin mo ako. John 14:21. Paulit-ulit yan hanggang verse 25. John 14:21. Whoever has my commands, sa ibang translation, he who has my words and keeps them is the one who loves me. Sabihin niyo word. He who has my word. Taas nyo nga yung mga word. He who has my word and keep them. May ganyan ako. Ang ganda niyan. Poimen. Biblia ng mga pastor. Amen. Ayan.
Amen, Bishop. Okay? He who has my words and keeps them is the one who loves me. Kaya hindi uubra yung hindi ako nag-church, hindi ako nagbabasa ng Bible, wala akong mga ganyan-ganyan, hindi ako nagpe-pray, pero sa puso ko, kapatid, alam ko, mahal ko ang Diyos. Hindi pwede. Hindi ubra sa Diyos yung feelings lang. Yung iba naman ayaw ng feelings, ano kaya yun? Dapat meron ding feeling, alam naman di mo maramdaman. Yung mumunga nararamdaman ni si Lord pa, di ba? Di ba? Ang hindi mo lang nararamdaman yung ex mong ginosting ka, yun hindi mo nararamdaman. Pero yung mga multo nga nararamdaman, kinikilabutan ka, lalo na si Lord. Si Lord may-ari ng buong universe, di mo mararamdaman? Ano ka, manhead? Mararamdaman mo si Lord, may feelings, pero hindi lang yung feelings lang, hindi. Ang pagmamahal sa Lord, susundin mo yung sinabi niya. Ganun yun. Kaya tayo nag-aaral ng Bible. Halimbawa, food. Ano mo sabi sa food? Ano sabi sa ano? Alam niyo ba importante yung food? Hindi ito tungkol sa salvation Pero importante yung food. Bakit? Kapag iniisip mo si Lord sa food, ilang beses ka bang kumain isang araw? Ilan? Hindi, pag hindi nagfa-fasting, ilan? 5 kasama snack. Okay? Yung iba may midnight na snack pa, 6. Yung dahan-dahan pumupunta sa rep. Pagbukas mo, nasan na yung ano dito? Wala na. 5 beses kang kumakain isang araw. Kung iniisip mo ang Diyos sa pagkain, ilang beses mo siya iniisip? Naintindihan nyo? Kaya tinan yung mga Muslim. Ang hirap i-bend, ang hirap nila baliin. Bakit? Sa lahat Muslim sila Muslim sila sa pagkain, Muslim sila sa paggising, Muslim sila sa pagtulog, Muslim sila sa negosyo, Muslim sila sa lahat. Ang batas nila Sharia, the Muslim law. Hindi katulad sa mga Christians, ang batas, hindi, dapat separation of church and state. Dapat pagbatas, hindi kasali ang Diyos. Anong hindi kasali ang Diyos? Pwede bang tanggalin ang Diyos sa usapan? Ano gusto nyo? Gagawa tayo ng batas, pag masaya tayo, gagawa tayo ng batas, hindi natin isasali ang Diyos. Tapos pag may trahedya, sasabihin natin, Lord, nasan ka? Tatanggalin nyo ang prayer sa school, tatanggalin nyo si Lord sa school. Dapat pag school, walang Diyos, dapat walang Diyos. Tapos pag may nangyari, sasabihin nyo, nasan ang Diyos? Dapat pag Christian ka sa lahat. Ano pinapanood mo sa TV, dapat pang Christian din. Ano yung nilalaro mo, dapat pwede sa Christian. Paano ka ba? Nagbabasketball ka, paano ka magbasketball? Baka nang mumura ka pag nagbabasketball, baka naniniko ka sa mukha. Naintindihan nyo? Yan, ganun, dapat sa lahat, Christian ka. Ako, kahit sa pagkain, iniisip ko si Lord Hindi naman ako dogmatic. Yung hipon, bawal sa Old Testament yan. Pag kumain ka niyan, hindi ka naligtas. Hindi naman ganun. Pero iniisip ko, matalino ang Diyos May dahilan siya ba't binawal yan subukan mo, 1 linggo, sugpo, makikita mo agad si Lord. Tama? Yung mga binawal ni Lord, kainin mo yan araw-araw, tinan mo. Yung kamay mo sabi mo kung talaga may Diyos, ba't ako pinabayaan? Ikaw ang lakas mo mag-crispy pata, tapos ang lakas mo magkanin, tapos sasabihin mo, pinabayaan ka. Naintindihan niya? Ang sarap-sarap ng Bible food Beef, goat, vegetables. Ang sarap-sarap ng Bible food. No? So, pinaprioritize ko, iniisip ko. Ngayon, pag inoferan ako, kakainin ko. Hindi man ako. Alam mo sabi ko, hindi ako ganyan kasi matuwid ako. Hindi ako kakain. Pag inoferan ako, kainin ko. Pero pag ako lang mamimili na pagkain ko, hindi. Ang sarap kaya ng pagkain sa Bible. Steak, shawarma, yung ganun, di ba, yung bilog. So, nagutom ako. Tapos na po, kain na tayo. Nagutom ako. Isip ko yung shawarma. Obedience, okay? So, pag love mo si Lord, mag-obey ka. Anong i-obey mo? Yung word. Kaya importante, alam mo yung word. Ano sabi sa Romans 8:28? For we know that in all things God works for the good of those who love Him and those who were called according to His purpose. Those who love Him knows. Maraming gumagamit ng Romans 8:28. Nag-uumpisa na sila agad na all things work together for good. Sandali lang.
All things work together for good. Mag-a-apply lang yun if you love the Lord. How? You know. It matters an awful lot what you know. Kailangan pag Christian ka, alam mo yung salita kasi anong susundin mo kung hindi mo alam. Naintindihan niya? Hindi ito ibig sabihin, pagalingan lang sa doktrina, pagalingan lang, marami akong alam. Hindi yun. Okay? Yung iba, marami lang alam, lumobo na ng husto eh. Hindi mo na mahawakan eh. Diba? Pero ito, alamin mo yung susundin mo. How do you apply this? Every time you're at a crossroad of your life, you are struggling. Okay? Babalik ka sa word. Anong sinasabi ng word of God sa sitwasyon ko and how do I proceed? Amen? That's how you love the Lord. So when the Lord said, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you, that actually means, magandang application yung umaga pa lang, nagpipray ka na maganda yun. Pero the crux of the matter, ang ibig sabihin talaga nun ito, sa lahat ng decision mo sa buhay, unahin mong isipin ano ang sinasabi ng Diyos dito bago ka mag-decide. Gets nyo? HOP, peace. Harmony, obedience, peace. Philippians 4:7, and the peace of God that transcends all human understanding, the peace of God that transcends all understanding will guard your hearts in Christ Jesus. Ang sabi ni Lord Jesus, my peace I give to you, my peace I live with you. It is not the peace that the world offers. Yung world may ino-offer din siyang peace. Ano ang peace ng world? Tanong nyo ano? Yung peace na galing sa physical stability. Bakit ka laging masaya? Marami akong pera eh. Nabibili ko lahat ng gusto ko, nakakain ko lahat ng gusto kong kainin, pupuntahan ko lahat ng gusto kong puntahan. So, masaya ako. Okay? Kilala niyo si Andrew Tate? Sino nakakilala kay Andrew Tate? Wala. Ako lang. Ayun. Kilala mo? Kumusta mo ko pag nagkita kayo? Okay? Si Andrew Tate, si Top G. Yan tao na yan, grabe ang yaman. So, yung kalbo na kickboxer. Naka-enroll ako sa online campus niya eh. Nasa business class ako. Iba-iba kasi ng professor doon. Ang galing ng campus nila. Magigising ka talaga eh. Ang gagaling ng mga nagtuturo. Para kang, basta sila, in your face, no nonsense. No? Halimbawa, business, fitness. Hindi ka nila bubulahin. Sasabihin nila sa'yo, kaya ka ganyan, kasalanan mo. Magigising ka talaga. Ako, nakaschedule ako ngayon. Kanina, bago ako pumunta dito, nagbike pa ako eh. Nagbike pa ako bago ako pumunta dito. Bike ako mga 30 minutes. So, 7 o'clock, nagka-cardio ko. 5 o'clock, magwe-weights ako. Tapos, alam niyo yung weights, yung naghihintay. Tapos, ang kinakain ko lang sa umaga, puro fruit juices lang, gino-juicer ko. Tapos, kaya, ang laki nang nabawas sa akin. Kung nung a few weeks back, tapos nagigising ako eh. Kasi uso sa atin sa church yung binibaby lang, oy, mahal ka ng Diyos, you're special, di ba? Okay lang yan, naiintindihan ka ni Lord. Minsan kailangan mo marinig, hindi kasalanan mo kaya ganyan eh, tamad mo eh. Lahat ng kailangan mo nasa iyo eh, hindi mo ginagawa eh. Naiintindihan niyo? Totoo, lahat ng kailangan mo na sa'yo. Kung wala pa sa'yo, din pa kailangan. Lahat ng kailangan mo ngayon na sa'yo. Tapos kinakain ko lang sa gabi, steak, isang ribeye, lutuin ko lang yun. Tapos okay na ako dun. Pero ang lakas ko. Tapos, on a good day, I can do 300 push-ups in one day. In batches of, kaya ko na 100, nung naka-100 ako na diretso, halos magpa-party ako eh. Kasi first time ko ma-experience sa 100 diretso, talagang, sino matapang dyan? Kasi na-imagine ko, ilan lang sa mga tao kayang mag-100 na diretso. No? Ngayon, walang kahirap-hirap, kaya ko yung 50. So yung 300, batch of 6 yun. No? Ngayon, on an average, kaya ko 200. Every day, 200. So 200 ako, 200. Sabi ni Andrew Tate, sabi niya, kasi ang dami nitong kotse, kasi marami pa siyang kotse kaysa kay Mayweather. Alam niyo paano siya bumili ng kotse? Meron silang video magkapatid.
Napadaan siya sa Bentley. Yung Bentley, 30 plus million, yung mga 35 million isa. Okay? Dito sa Philippines, parang 2 tao, 3 tao lang yata may Bentley. No? Pag daan niya sa Bentley, sabi niya sa kuya niya, Kuya, wala pa akong Bentley, no? Sabi ng kuya niya, ang dami mo na ang kotse! Wala pa akong Bentley. You have too many cars, but I don't have a Bentley. It's not a Bentley. Sabi ng kuya niya, pag bumili ka niyan, pag bumili ka niyan, maglalakad ka, hindi, bababa ako. Hindi kita hihintayin, maglakad ka pa uwi. Hindi, bababa mo ako. Bumili ng Bentley. Tapos pagdating sa kuya niya, dala niya na, Kuya, may Bentley na ako. 35 million. Ganun-ganun lang. Sabi niya, masaya yung pinakamahal niyang kotse siguro nasa 250 million, yung Bugatti. Sobrang 250 o 500. Basta isang subdivision katumbas nun eh. Yung Bugatti, hindi ka bebentahan basta-basta kahit anong yaman mo. Mag-a-apply ka sa kanila, i-interviewin ka pa. Ganon katindi yung Bugatti. Bakit? Kasi baka drug dealer ka eh. Hindi ka nila bebentahan, makakasira ka sa brand nila. Karamihan na may Bugatti, puro mga Arab tycoons, yung mga may-ari ng mga oil refinery. Halimbawa, isang model ng Bugatti, sa isang taon, maglalabas sila isang model, 50 piraso lang. So 50 lang kayo sa buong mundo, ganun. Yung iba, hindi naman dinadrive dinidisplay lang, nakapatong sa yate. Ganun, sobrang yayaman na tao. Sabi niya, yung sports car, pag bumibili daw siya, nakakasaya. Ang saya niya. Pero alam daw niya, saglit lang. Isipin mo saglit, masaya. Sabi niya, nakakabili ng saya yung pera. Hindi totoong money can't buy happiness. No? What money can't buy is contentment. At yun yung sinabi ni Paul sa Philippians 4:12. I have learned the secret of contentment. Kaya ko ng meron, kaya ko ng wala, kaya ko ng busog, kaya ko ng gutom. Lahat yan kaya ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Sabi niya, nakakasaya pero saglit lang. Kaya nga mag-hustle na naman ako ulit, magsisipag na naman ako, para pag medyo lumungkot ako, bibili ako ulit para sumaya na naman ako ulit. Ganun lang. Hindi pa niya na-discover si Jesus. Yung kuya niya Christian, nag-Muslim siya sana bumalik siya kay... Kasi si Jesus hindi ganun. Yun yung peace na binibigay ng world. Bilhin mo to. Tignan mo, magkaka-peace ka. Eto, bayaran mo to, magkaka-peace ka. Eto, gamit mo. Yun ang peace na, pero yung peace na sinabi ni Paul, na the peace that, this hits really close to home kasi struggle ko to. And the peace of God which transcends all understanding, it transcends all understanding. Ibig sabihin, hindi kaya ng human understanding tong peace na to. Ito yung peace na tinatanong, bakit ka may peace? Bakit ka? Bakit? Ang dami mo problema Bakit ka may? Naintindihan nyo? Ito yung peace na galing sa Lord. Ito yung peace ni Jesus, kaya niya kayang matulog sa bagyo. Bagyo, tulog. Akala ng iba nagtutulog-tulogan siya. Hindi, tulog talaga siya nun. Pag binasa niyo yung galing sila sa pagod talaga Right? Maya balikan natin yung peace na yan Okay? Empowerment. Paborito ng tatay ko to, empowerment. For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Hindi pwedeng power lang walang love. Tyranny yun. Hindi pwedeng love lang walang power. Anarchy yun. Intindihan nyo? Sa gobyerno, puro lang ayuda, walang disiplina, aabuso tao. Puro disiplina, walang suporta, maaapi tao. Naintindihan nyo? Kailangan balanse. Okay. Ganon din sa magulang. Hindi pwedeng hindi hayaan mo siya, love ko yung bata na yan. Lahat ng gusto ibigay, mas spoil yung bata. Ang Tagalog ng spoil, bulok. Lalaki ng bulok yung bata. Okay. Hindi rin naman pwede puro palo. Lalaking may anxiety yan. No? Lalaking may PTSD. Nasa mall kayo, nakakita ng sinturon. Bakit may sinturon? May sinturon. Nagbukas mo na aparador, nakakita ng hanger. Hanger! Hanger! Kailangan
balanse lang. Okay? May power, merong love. Okay? For 2 Timothy 1:7, si Timothy, anak-anakan ni Paul yan, yun ang sabi niya, for God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Dito sa ano na to, sa translation na to, self-discipline. Yan ang sound mind. Yung disiplina. Alam niyo ibig sabihin ng disiplina? Tanong niyo ano? Yung ginagawa mo yung dapat mong gawin kahit ayaw mo. Yan ang disiplina. Kaya hindi pwede feelings. Walang athlete na magiging successful kung feelings lang. Tama? Takbo na. Si Mayweather, alas 4 ng umaga, tumatakbo na yun eh. Si Mayweather, kaya ganun yung, grabe yung galing nun. Napaka-loving na tao nun. Lalo nakita ko kung gano'n siya ka-loving nung naglaban sila ni Pacquiao. Niyakap niya ng niyakap talaga. Si Pacquiao, alas 5, tumatakbo yun. Lalo pag may laban, hindi pwede, ayoko eh. Ayaw mo? Oh, takbo. Yeah, self-discipline. Kaya akala ninyo yung mga nagsiserve kay Lord, nagsiserve kasi gusto lang nila nung araw na yon. Hindi. Kasi pag lagi mo lang gusto, hindi gusto mo sa heart mo. Pero yung gusto ba ng katawan mo? Diba? The spirit is willing but the flesh is weak. Gusto ba ng katawan mo? Ayaw ng katawan mo. Pero pupunta ka pa rin. Ang tawag doon, discipline. Ang sabi ni Lord, ang sabi ni Paul kay Timothy, God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of self-discipline, sound mind. Kahit ayaw mo, pumunta ka. Kasi yun ang tamang gawin. So, wag mong itanong sa sarili mo, ito ba gusto ko? Hindi, ang itanong mo, tama ba ito sa mata ng Diyos? Pag tama, gawin mo. Yun ang problema sa mga bata, kaya lumalaking sakitin. Ayaw kainin eh. Gusto hotdog. Hotdog. O cancer. Tapos sisisihin ang Diyos. Di ba? Oh. Ayaw kainin eh. Eh di pakain mo. Tatay ko ang galing. Ang galing ng tatay ko mang diplomasya. Ang galing mang uto. Yung mga anak ninyo, utuin ninyo para kumain ng gulay. Kawawa naman kasi kung papaluin mo sa mesa. Di ba? Eh di utuin mo. Galing ng tatay ko mang uto. Dati, ang kilala ko lang na gulay, sitaw. Kaya lahat ng gulay, ang tawag niya, sitaw. Ganon ka rin ba? Sitaw. Tapos, kailangan may saging, tapos kailangan may fried chicken, pero kakain ako sitaw. Pag kumain ako sitaw, papalakpakan nila ako. Yeah! Ngayon, kahit na ampalayang ensalada, kahit na okra, kinakain ko na. Kasi pinagtsagaan ako ng tatay ko. Pero ayaw ko nun. Yung mga may anak po dito, lalo pag bata pa, huwag niyong pakakainin yung bata ng chocolate, ng ice cream, hanggang 5 years old. Hanggat hindi pa kumakain ng gulay. Sanayin nyo sila kasi pag baby yan lahat kinakain, diaper nga kinakain nila eh. Hindi yan tatanggi. Naintindihan nyo? Hindi yan tatanggi. Lahat na ibigay mo kakainin yan. Okay? Bigyan mo ng gulay, sanayin mo pag sanay na siya sa gulay, saka mo na lang bigyan ng sweets. Pag binigyan mo ng sweets, di pa kumakain ng gulay, hindi nakakain. Naintindihan nyo? Ganun yun. Okay? Paano ba tayo napunta doon? Napunta tayo sa pagkain. Gutom na talaga ako. Okay. Ngayon, ano itsura niyan? Ano itsura nito? Ano itsura ng hope, ng obedience, ng peace, ng empowerment? Ano itsura niyan sa isang tao? Ano itsura niyan sa isang tao? Now, I'm gonna race through this. Okay? Thank you po sa time. No? Ang bilis ng oras. Oh? Okay. Now, probably 10 minutes more. Okay? I'm gonna race through this. Ito ang itsura niyan sa tao. Ha? Kanina sinabi ko sa inyo si Pedro. Okay? Ang perfect example niyan si Peter. 1 Peter 5:7. Ang sabi ni Peter, cast all your cares on Him for He cares for you. Sa ibang translation, cast all your anxiety on Him for He cares for you. Yung cast, ihagis mo, ibato mo, ibigay mo kay Jesus. Hindi sinabi ni Peter na pag Kristiyano ka, dapat wala ang ganyan. Pag may ganyan ka, wala kang faith, hindi ka Kristiyano. Nung pandemic, nagkakaskisan kami talaga ng ibang leader kasi yun nga eh. Sinasabi na pag nalulungkot ka, parang hindi ka Kristiyano. Sandali, namatayan yung tao, hayaan mo siya lumungkot. Gusto mo ba pag namatay ka, mag-party kami? Naintindihan nyo? Pag namatay ka, walang lumungkot, ibig sabihin, wala ka napasaya nung buhay ka.
mamimiss. May oras para lumungkot, pero sabi ni Peter, pag meron ka pag ina-anxiety ka na, ibigay mo kay Jesus ha. Hindi ho yan sinasabi ni Peter based on theory. Peter is not a theologian. Ang theologian si Paul. Pag binasa nyo sa fisherman si Peter, ang meron siya personal account at personal first-hand experience kay Jesus. Yung Gospel of Mark po, si Peter yan, nagkukwento kay Mark, sinusulat ni Mark. Okay? Anak-anakan niya si Mark eh. Okay? Si Mark, pamangkin niya ni Barnabas, pamangkin or pinsan ni Barnabas. Si Barnabas ang pumadrino kay Paul para tanggapin siya ng mga disciple kasi takot nga kay Paul yung mga disciple, so ayaw siyang harapin. Nung sinabi na nalaman na Christian na siya, walang naniniwala. Pero si Barnabas, nakita niya talaga first hand si Paul, nakita niya, pinadrinuhan niya si Paul sa mga disciples. Hindi makatanggi yung mga disciples kay Barnabas kasi yung lupa kung saan nandun yung church community, kay Barnabas yon. Dinonate niya sa church. Okay? Kaya may boses si Barnabas. Kaya ang tawag sa kanya Barnabas. Okay? Ibig sabihin, generous. Okay? O blessed. Tapos, nakalimutan ka basta wala sa notes ko. Tapos, dinala niya si Paul doon. So, kaya si Paul, hinarap nila Peter. Tapos, nagstay pa si Paul kila Peter bago siya nag-evangelize. Ibig sabihin, nagkaroon pa sila ng mentoring time together. Okay? Nakausap si Peter. Sabi ni Peter sa 2 Peter, yung mga sinasabi ko sa inyo, sinulat na rin yan ni kapatid na Pablo, pero yung ibang sulat niya, mahirap maintindihan. Si Pedro na yun, ha? Sabi niya, yung ibang sulat ni Pablo, hindi naman lahat, pero yung iba, mahirap maintindihan. Bakit? Grabe yung brilliance ni Paul. Sa kanilang lahat, si Paul ang kompleto. Alam niyo, ang modern society, we owe our structure from this ancient, the three ancient civilizations. Ang ating moral grounding, galing yan sa mga Hudyo. Okay? Ating moral grounding, the 10 Commandments, lahat ng batas natin tungkol dyan, bawal pumatay. Hanggang ngayon, bawal pa rin pumatay, bawal magnakaw, bawal mangalo niya. Lahat yan, galing sa mga Hudyo, ang moral grounding natin. Ang legal grounding natin, ang legal framework, ang ating Senate, ang ating Congress, galing sa mga Romans. Ang ating philosophical framework, galing sa mga Greeks. Ang university, galing sa Greek. Yung systemized education, galing sa Greek yan. Ang mga Hudyo, ang education sa kanila, personal mentoring. Halimbawa, gusto mo maging panday, gusto mo maging, halimbawa, carpenter. Halimbawa, yung uncle mo carpenter, titira ka sa uncle mo. Okay? You observe mo yung buhay niya, magiging apprentice ka niya. Parang sa Karate Kid, ganoon, titira ka sa kanya. Hanggang makuha mo, hindi lang yung skills, pati yung lifestyle at yung motivation at yung personality ng carpenter makukuha mo. Ganon ang education sa kanila, sa family. Family. Kaya almost always, kung ano yung trabaho ng tatay mo, yun ang magiging trabaho yung lahat. Kaya 'di ba sa Nehemiah, si David sa Chronicles, nung kumuha siya ng mga musicians, galing sa angkan ng musicians. Ibig sabihin, mula lolo hanggang kaapo-apuhan, puro musicians. Kasi ganun ang education sa kanila. Hindi ka lalabas ng family para mag-aral. Naintindihan nyo? Galing yung paglalabas ka, mag-aaral ka sa isang school, galing yung university, galing yan sa mga Greek. Ibig sabihin ng university, unity in diversity. Okay, the Greeks, the Romans, the Jews. Diyan galing yan, yung modern society. Kaya pag sasabihin mo, yung Bible, ano lang yan, putyo-putyo lang yung Bible, hindi yan totoo. Hindi mo naintindihan. Ang laki ng utang ng Western, kaya pinanganak yung Western civilization dahil sa Bible. Kung walang Bible, walang US. Kung walang Bible, walang US. Kahit yung the Great American Revolution, nung nilabanan nila yung Britain, ang basis nila yung violation ng Britain sa biblical government. Kaya kung walang Bible, wala. Hanggang ngayon, nagbebentahan pa rin tayo ng mga alipin. Intindihan niyo? Okay, utang natin yan sa Bible. Ano si Paul? Si Paul is Jew by birth, Jewish by birth, Hebrew by birth, he had access to Greek education, and he was a Roman citizen. Kompleto si Paul. Lahat ng top 3 civilizations meron siya. Sobrang brilliant ni Paul. Pero si Peter, simple lang si Peter. Tapos ang sabi ni Peter, cast all your... Hindi ito tungkol lang sa, kasi ganito yan, ha? Ito ang anxiety, ganito nangyayari, ganito. Hindi ganon. Alam ni Pedro from experience. Na pag may anxiety ka, ibigay mo kay Jesus. Tapos ano pa sabi ni Peter? Ang banner verse ng Christian apologetics, meaning the defense of the Christian faith, ang banner verse of 1 Peter 3:15. 1 Peter 3:15, but in your hearts set apart Christ or revere Christ. But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared. Everybody say prepared.
Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Yan ang wala sa iba eh. Yan ang wala sa iba. Lalo pag cultish yung samahan. Pag cultish yung samahan, ang gagaling sa Bible. Saan nakasulat, kapatid? Bigyan mo ako ng sitas. Wala nang ginawa kundi mang-away. Pinang-aaway yung Bible. Ang sabi ni Peter, ipagtanggol mo yung pananampalataya. Pag may nagtanong, kailangan handa kang sumagot. Pero pag sumagot ka, do this with gentleness and respect. Paano mo makukonvert yung tao tinawag mong demonyo? Tapos i-invite mo sa Sunday. Hindi yung pupunta. Naintindihan niya? Tingnan niyo to. Is this the same guy? Pag pinag-aralan mo si Pedro, mula nung kinuha siya ni Jesus, first calling, pati lahat na nangyari, lalo yung personality ni Peter, nag-i-stand out talaga si Peter, iba ang personality niya, masyadong strong. Sobrang strong ng personality ni Peter, grabe yung zeal niya, na pati si Lord, tinatabla niya minsan. Di ba sabi ni Lord, ang anak ng tao, pupunta sa Jerusalem, huhulihin, ipapako sa krus. Alam niyo ginawa, ang sabi sa Bible, hinatak niya, he pulled Jesus to the side. Hinatak ni Pedro si Jesus, kausap niya yung mga, hinatak niya sa gilid si Jesus, tapos sabi niya, hindi mangyayari yung sinasabi mo. Ito nga, si Pastor AJ, ang bata nito, hindi ko ma-imagine kung may gaganyan sa kanya dito eh. Halimbawa, sinabi niya, mag-water baptism po tayo sa pansol. Hindi pwede! Hindi pwede sa pansol! May gaganon ba sa kanya dito? Si Peter ganun. Ano pa ginawa? Nanaga ng tenga, di ba? Kaya hindi mo ako mapapaniwalang imbento yung Bible. Bakit? Sino ba ang chief apostle? Si Peter. Kahit sa Roman Catholic faith, sino ang first pope nila? Si Peter. Tapos sasabihin ng mga hindi naniniwala sa Bible, kaya ginawa yung Bible para lang magpapayaman, para lang magpaparami ng followers yung mga disciples. Talaga? Kung ako si Peter, papayag ba ako na ganun sinulat tungkol sa akin? Ako yung leader? Sumunod kayo sa akin. Ano nangyari sa'yo? Nanaga ako ng tenga. Di ba? Naglakad ako sa tubig, lumubog ako. Isipin niyo mga kwento kay Peter. Di ba? Is this the same guy? Punong-puno siya ng angst tsaka ng anxiety dyan eh. Lagi siyang, Lord, bakit? Kasi ang plano nila nga, magiging hari si Jesus ng Israel. Bakit ka mamamatay? Hindi ka pwede mamatay. 3 taon na kaming sumasama sa iyo. Di ba? Tapos nagtatalo-talo kami kung sino uupo sa kanan mo tsaka sa kaliwa, kung sino senior advisor, kung sino governor. Ganun eh, kasi magiging hari si Jesus eh. Kagalit-galit pa nga sila doon, yung nanay ni James tsaka ni John, di ba? Nangilam. Nung nalaman ng iba, babaan to, gamitan ng nanay. Ba't kayo nagdadala ng nanay? Is this the same guy? Tapos, after the resurrection, tapos after a few years, ang sasabihin na ni Peter, cast all your anxieties on Him for He cares for you. Pag may nagtanong sa inyo, dapat handa kayo. But, do this with gentleness and respect. Isipin niyo yun. Alam niyo po, walang taong nananaga ng tenga. Nakakita na kayo nagtagaan, tenga inasinta. Ano ka, ninja? Itutumba talaga ni Pedro yun kasi handa talaga siyang mamatay tsaka pumatay para kay Jesus. Itutumba niya yun. Kung hindi sa leeg, sa ulo yung wasiwas nun. Kaya lang siyempre, nagip yung tenga. That's the most rational thing to assume. Nakaiwas, nagip yung tenga. Sobrang bait ni Jesus. Ano ginawa ni Jesus? Binalik yung tenga. Kasi kung hindi binalik, kasama si Pedro sa aarestuhin. Sabay silang ipapako. Naintindihan niyo? But si Mark nga, hindi sinabi na si Pedro ang tumaga eh. Si Luke, hindi sinabi na si Pedro ang tumaga. Si John lang ang nagsabi na si Pedro ang tumaga. Malamang kasi, nung sinulat ni John, yung John ang pinakahuling sinulat eh. Malamang nung sinulat ni John yon, patay na yung tinaga ni Pedro o patay na si Pedro. Kaya safe na sabihin.
Gets na? Is this the same guy? Ito pa matindi nangyari kay Peter. Sa Acts chapter 12 verse 6. Tinan nyo, Acts chapter 12 verse 6. Okay? The night before Herod was to bring him to trial. Si Peter yan. Okay? Peter was sleeping. Everybody say sleeping. Peter was sleeping between soldiers, bound with 2 chains, and sentries stood guard at the entrance. Pakinggan niyo po ito maigi. Ito, nangyari ito, pag binasa niyo yung buong book of Acts, si James pinatay ni Herodes. Si James pina-execute ni Herodes, tapos natuwa yung mga Hudyo na hindi Christians. Mga Hudyo rin naman nagpapako kay Jesus, mga Romans lang ang pumako, di ba? Tapos yung pako galing sa China. Okay? Sa hardware. Okay, so, yan. Tapos, hindi po totoo yung baka i-notes nyo. Okay? Parang nagtatalo-talo daw yung Chinese, yung Hudyo, at saka yung Romano. Utang na loob niyo sa amin ng salvation, kung hindi dahil sa amin, walang Jesus. Sabi ng Romano, hoy, utang na loob niyo sa amin yung kaligtasan niyo dahil kami ang pumako. Kayo lang nagpapako, pero kami pumako. Sabi daw ng Chinese, saan kayo kumuha ng pako? Tapos pinatayin niya si Herod, si James. Tapos nakita niya, natuwa yung mga Hudyo, so tumaas yung popularity niya. Tapos sabi niya, natutuwa pala yung mga Hudyo. Pag nagpapatay ako ng apostol ni Jesus, magpapatay pa ako. Sinong magandang isunod? Si Pedro ang sinunod. At ito po, the night before Herod was bringing him to trial, sabi niyo trial. Sa kanila po, pag trinayal ka ngayon din bababa yung judgment, ngayon ka rin papatayin. Di ba si Jesus ganun? Madaling araw, trinayal in secret, tapos umaga, pinapako na siya. Tama? So, ibig sabihin, yung gabi na yan, bukas, mamamatay na si Pedro. Tama? Cute nyo, sabi niya, weh. Bakit? Alam niya kasi hindi namatay eh. Weh. May tanong ako sa inyo, anong ginagawa ni Pedro? Mamamatay ka bukas, bibitayin ka bukas. Anong ginagawa mo? Saan ka kumuha ng tulog? Saan? Paano ka nakatulog? Papatayin ka bukas. Isipin niyo yan mabuti. Yung iba nga nakatanggap lang ng notice of disconnection sa Meralco, hindi na makatulog. Yung malakas tumawa, madalas makatanggap yan. Hindi ka lang makabayad ng internet, hindi ka na makatulog. Si Pedro, papatayin bukas. Anong ginagawa? Natutulog. Ito yung tama. Ito yung mas tama. Ibig ko sabihin, kasi sa ibang mga pictures na hinanap namin, matanda si Pedro. Hindi po, bata pa si Pedro. Kasi Acts chapter 12 pa lang yan eh. Okay? Ka-ascend pa lang ni Jesus niya, nag-uumpisa pa lang ang church eh. So John 21 verse 15, 16, 17, yan yung encounter ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, Peter, do you love me? Natatandaan niyo to? Ilang beses tinanong ni Jesus si Peter? 3. Ilang beses dininay ni Peter si Jesus? Ibig sabihin, kung ilang beses siyang bumagsak, doon siya binangon. 3. Okay? Peter, do you love me? Yes, feed my sheep. Peter, do you love me? Feed my lamb. Peter, do you love me? Nag-breakdown si Peter, pangatlong tanong, Lord, you know everything. Alam mo po lahat. Tapos umiyak si Pedro. Alam niyo itong encounter na to, pang ilang beses na lumabas ni Jesus after resurrection? Pang ilan? Okay. Pang 5 yan, pero pag groups, pang 3 pa lang yan. Okay. Unang labas ni Jesus sa resurrection, ang witness si Mary of Magdala, si Mary Magdalene. Okay. Yung sinabi niya, wag mo kong hawakan kasi babalik pa ako sa Father. Okay. Ang probable explanation doon, ba't hindi siya pwede hawakan? Bawal siyang ma-defile kasi siya yung high priest. Nag-offering siya, ngayon magmi-minister siya sa Father. Diba? Paghaharap ka sa Diyos, diba, kailangan hindi ka nahawakan, hindi ka na. So, ganun. Tapos, first si Magdalene. Tapos second, road to Emmaus. Naglalakad si Jesus, may sinabayan siyang 2 disciple. Okay, pero yung first appearance niya na group, yung bigla siyang lumitaw sa gitna nila. Sabi niya, peace be upon you. Sinong wala doon? Si Thomas wala doon. On the 8th day, bumalik siya para kay Thomas, di ba? Kasi nagda-doubt si Thomas. Okay, so discourage si Thomas. Isipin mo naman, di ba?
nakita mo namatay si Jesus eh. Tapos isang linggo ka lang nawala. Tapos pagbalik mo, sabi ng mga kasama mo, buhay si Jesus, nakita namin. Siyempre, mamaiinis ka. Pinagtitripan niyo ba ako? Di ba? Di ba? Tapos, ito na. At sabi ng mga iba kasi si Thomas daw, doubter. Alam niyo po, grabe ang commitment ni Thomas. Basahin niyo sa Book of John, nung si Jesus babalik kay Lazarus, si Thomas sobrang tapang. Sabi nila, Lord, bakit ka babalik doon sa Bethany? Babatuhin tayo ng mga tao nung kaya nga tayo umalis. Di ba kasi gusto nila kayong batuhin? Ba't tayo babalik? Sabi ni Thomas, kung gusto niyang mamatay doon, samahan natin siya para sama-sama tayong mamatay para sa kanya. Grabe si Thomas, kahit si Pedro hindi nakaimik eh. Kasi pag may nagsasalita, lagi silang nagpapaganyanan, pasikatan sila kay Jesus. Kahit si Pedro hindi nakapagsalita, nagulat kay Thomas eh. Matapang si Thomas talaga rin para kay Jesus. Pero nakita ko siya patay eh. So binalikan siya ni Jesus on the 8th day. Tama? Tapos, sa pangalawang appearance si Jesus in groups. Tapos may tanong ako sa inyo. Nasaan si Pedro? Nung unang lumitaw si Jesus ng grupo, nasaan si Pedro? Nandun ba? Nandun? Sinong wala dun? Si Tomas. Kung sinabing wala si Tomas dun, so ibig sabihin, nandun lahat. Tama? Kasi kung wala si Pedro dun, sasabihin din, wala si Pedro. Tama? Okay. Bumalik siya, andun na si Tomas. Nandun ba si Pedro? Nandun din si Pedro. Nandun si Pedro, nandun silang lahat. May tanong ako sa inyo, nasan siya? Anong sinabi niya? Kung nandun siya, anong sinabi niya? Anong sinabi niya kay Jesus? Meron ba? Yung unang lumitaw si Jesus, 2 beses. Meron ba sinabi si Pedro? Meron? Wala. Walang sinabi si Pedro. May tanong ako sa inyo. Meron bang pagkakataon sa Bible na walang sinasabi si Pedro? Pag magkasama sila kay Jesus, pag may nangyari, pwede bang wala siyang sasabihin? Si Pedro pinakamaingay doon eh. Si Pedro nagsasabi, handa kaming mamatay para sa inyo. Nung iniwan si Jesus ng mga followers niya, ng multitude sa John chapter 6, lumingon siya sa 12 disciples, tapos sabi niya, kayo, aalis na rin ba kayo? Sino ang kaisa-isang sumagot? Si Pedro. Sabi niya, kanino po kami pupuntayan? Nasa iyo ang salita ng buhay. Laging si Pedro. Nung nabuhay si Jesus, nasaan si Pedro? Nandun, nagsalita? Hindi. Bakit? Alam niyo, inisip ko nasa si Pedro. Nasa likod. Nasa likod si Pedro. Nakatingin lang. Hindi siya makalapit. Kasi pangatlong araw pa lang nito eh. Wala nang pinako si Jesus eh. Wala naman sa kanilang umaasang mabubuhay si Jesus. Ang sabi nga nung sa road to Emmaus, sabi, sayang siya pa naman yung pag-asa ng Israel. Sayang. Tama? Kung ikaw si Pedro, paano ka lalapit? Ano huling alaala ni Pedro kay Jesus bago namatay? Sa Matthew 26, verse 73 to 75, ito ang huling memory ni Pedro. After a little while, those standing there went up to Peter and said, surely you are one of... Kwento ko na lang sa inyo. Okay? Kasama ka nila. Kasama ka nila. Hindi ko kilala yung tao na yan. Di ba sabi niya kay Lord, Lord, handa ako mamatay para sa iyo, Pedro. 3 beses mo akong itatatwa bago tumilawak ang manok mamayang umaga. 3 beses mo akong i-deny, Pedro. Pero huwag kang mag-alala, Pedro, kasi pinanalangin kita, pagbalik mo, palakasin mo yung mga kapatid mo. Giisip ako doon. 11 sila doon. Wala na si Judas. 11 sila. Pakinggan nyo ha. Hindi si James ang sinabihan, James, palakasin mo yung kapatid mo. Hindi si John, John, palakasin mo. John, ikaw, the beloved ka, hindi ka babagsak, ikaw ang magpalakas. Hindi. Sinabi niya kay Pedro, Pedro, babagsak ka 3 beses. Pagbalik mo, palakasin mo yung mga kapatid mo. Ha? Bakit? Kasi yung mga taong nakaranas ng pagbagsak, sila talaga yung nakakaintindi. Pag merong bumagsak, sila yung paglumapit. Yung namatayan ang totoong marunong makiramay sa namatayan. Hindi niya nyo?
Ang huling memory ni Peter, sobrang lala po nito. Itong denial na to, sobrang lala. Bakit? Ang sabi ng babae, kasama ka ni Jesus, mga Galilean kayo. Alam niyo ibig sabihin nun? Yung Galilee, probinsya po yun. Ang mga Hudyo, nagkakakilala yan sa punto ng salita at saka sa damit. Meron silang tsit-sit, yung tsit-sit yung tassels. Okay, iba-iba sila magdamit. Ang mga Samaritan, kilala mo agad kung anong damit. Hudyo, kilala mo. Galilean, nasa Jerusalem ka, mag-i-stand out ka talaga. Galilean to, Galilean. Lalo isang grupo kayo, tapos magsalita, may punto kayo. Kasi probinsya yung Galilee, nasa Jerusalem sila, city capital yung Jerusalem. Sabi niya, mga Galilean kayo. Galilean, kakasama ka ni Jesus eh. Ang sabi sa Bible, he began calling down curses. Sa simpleng salita, nagsumpa, nagmura. Sa taranta ni Pedro, hindi ko kilala. Isipin nyo, kung waray si Pedro, ngayon nangyari. Waray si Pedro. Sabi ng babae, kilala ko kayo, nandito kayo sa Manila. Kasama mo si Jesus eh, mga batang waray kayo eh. Magkakasama kayo, puro waray kayo eh. Sa taranta ni Pedro, sabi ni Jesus, diri oy, kabuharon ni mo. Baguntay ko. Naintindihan nyo? Diri oy, hindi oy, kabuhaan mo, sinungaling ka, ang baguntay ka, sapakin kita eh. Hindi na yun? Tapos tumilaok yung manok, tapos napatingin siya kay Jesus, nakatingin sa kanya si Jesus. Patingin. Ayan yung babae, dinideny siya, tapos pag tilaok ng manok, ito yung huling memory niya kay Jesus. Yung next picture, please. Ayan. Nagkatitigan pa sila. Titigan sila ni... Yan ang huli. Pagkatapos, hindi na nakalapit si Pedro. Kasi hulihin din sila eh. Ang nakalapit lang si John kasi siya yung pinakabata. Tapos may karay-karay sa matanda, si Mary. So hindi siya uhulihin. Pero sila, kahit lahat ng disciples, huhulihin yung pag lumapit doon. So lahat sila nasa malayo. Kaya si Matthew, nakita niya napunit yung tabing ng templo. Ibig sabihin, nung pinapanood niya si Jesus namatay, malapit siya sa temple. Nakita niya, tapos hindi niya narinig kung ano sinabi ni Jesus. Sabi sa Matthew, sumigaw si Jesus ng malakas, nalagutan ng hininga, nahati yung tabing ng templo. Ibig sabihin, lahat pwede nila lumapit. Si John, nasa paa ni Jesus, sabi sa Bible, ang sabi ni John, sumigaw si Jesus, Ama, sa mga kamay mo, inahabiling ko ang aking spirito. Kita niyo, totoo eh. Kasi kung nasaan sila, yun lang yung nakita at narinig nila. Kung saan sila nakatayo. Si Pedro yun ang huling memory. Nagtitigan sila ni Jesus. Sabi niya, hindi ko siya kilala. 3 taon magkakasama, hindi kilala. Sabi mo, mamamatay ka para sa akin, hindi kita kilala. O tapos nabuhay. Nabuhay. Ikaw yung pinakamaingay. Lord, mamamatay ako para sa iyo. Tapos nabuhay. Kala niyo patay na, nabuhay. Nasaan ka ngayon? Makakalapit ka? Kung si Pedro ka, makakalapit ka? Ha? Masasabi mo ba, Lord? Kita niyo naman, di ba? Lumaban ako, di ba? Ha? Makakalapit ka? Ano sasabihin mo? Si Thomas nag-doubt sinadya ni Jesus. Si Peter, hindi na nagsasalita. Magbabackslide na ho si Peter eh. Kasi wala na siyang lalagyan. Saan ako uupo? Wala na akong mukhang ihaharap kay Jesus. Mangingisda na lang ako ulit. Isipin mo, namatay si Jesus, nakita mo na buhay, 2 beses na, tapos mangingisda ka? Ba't ka mangingisda? Di ba? Anong ginawa ng mga kasama? Sama kami. Ganyan ho magmahal ng kapatid. Pag merong bumagsak, huwag mo munang tapakan, bumagsak na nga eh. Samahan mo muna, makinig ka muna. Pag ang kailangan yakap ibigay mo, saka na sermon. Naintindihan nyo? Ako minsan, alam ko ganun, ramdam na ramdam ko sa sarili ko. Minsan, alam ko yung gagawin ko, pero hindi ko magawa. Kailangan ko lang ngayon, yakap lang. Tsaka 100,000, ganun. So, ganun. Okay na. Kita niyo, sobrang bait ni Jesus. Hindi na umiimik si Peter, sinadya niya si Peter. Tapos kung ilang beses bumagsak, doon niya ilang beses tinayo. Tapos ito ang huling usapan nila. Ready na kayo? Last na to ha. Sabi niya, John 21, sabi niya, pag matanda ka na, very truly I tell you, when you were younger, you will dress yourself.
You dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, sabi niyo old. When you are old, you will stretch out your hands and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said, follow me. Ang huling bilin ni Jesus kay Pedro, hindi kung anong kotse ang idadrive niya. Pero maganda yung kotse. Kung hindi ko anong klaseng building ang itatayo niya, maganda yung building. Hindi ka, Pedro, sa ganitong villa ka titira dahil ikaw ay aking chief apostle. Ganito, ganyan, ganyan. Ito ang mga karawaring ibibigay ko sa iyo. Ito ang mga blessing at mga gintong ibibigay ko sa iyo. Hindi. Ang huling bilin ni Jesus kay Pedro, kung paano siya mamamatay para i-glorify ang Diyos. Tapos sabi niya, follow me. Tapos nag-follow lang si Pedro. Pedro, ganito, ha? Mamamatay ka para sa akin. Si Pedro po, pinako eh. Sabi, stretch out. Tapos sabi sa history, binaliktad yung cross on his request. Sabi daw ni Pedro, baliktarin niyo po kasi nakakaya kay Lord kung parehas kami. Ganon siya katapang nung namatay siya. Okay. Sabi ni Jesus, ganito ka mamamatay para sa akin. You follow me, ibig sabihin, okay sa'yo? Okay po. Sundan mo ako. Kung ang commitment mo, mamamatay ako para sa Lord, may tanong ako sa inyo, anong problema? Anong problema ang darating sa'yo, tapos sasabihin mo, Lord, ayoko na. Ang pinirmahan mo, mamamatay ka eh. Pero bago sinabi sa kanya ni Jesus yun, bago yun hiningi, binigay ni Jesus muna yung kailangan ni Peter. Naintindihan nyo? Pag kumukuha po si Lord ng tinapay, binibless niya, binibreak, tapos siniserve. Palagi yan. Every time He takes the bread represents Himself. Tama? Tapos tayo, mga disciples tayo ni Jesus. So kung paano siya, ganun tayo. Ang ginagawa niya, binibless niya yung bread, binibreak niya, tapos binibigay niya. Binibless niya yung bread, binibreak niya, siniserve niya. Wala po si Jesus sinerve na hindi niya brinake. Pag hindi ka na-break, napunta ka sa service, yayabang ka. Lumaki ministry mo, wala kang breaking, lalaki ulo mo. Si Pedro, kung hindi bumagsak yan, ang laki ng ulo niyan. Siya pinakamalakas lagi, siya pinakamatapang, siya pinakadikit kay Jesus. Sa iyong sanabihan, upon this rock I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Ang yabang, punong-puno na si Pedro ng sarili niya eh. Bumagsak, harapan, titigan sila ni Jesus, bagsak. Hindi na siya makasalita. Nung na-break na siya, binalikan siya ni Jesus, pwede na siyang i-serve. May tanong ako sa inyo kanina, saan kumuha ng tulog si Pedro? Tama? Alam niyo kung ba't natutulog yan? Tanong niyo bakit? Kasi nasa heart niya yung word. The peace of God that transcends all human understanding will guard your hearts. Hindi sinabing hindi ka makukulong, pero pag nakulong ka, kaya mo matulog. Pakinggan niyo maigi ha. Kaya natutulog si Pedro dito. Kasi sabi sa kanya ni Jesus, Pedro, pag matanda ka na, mamamatay ka para sa akin. Hindi pa siya matanda eh. Alam niya, hindi pa siya mamamatay. Natutulog siya. Ngayon, nung oras niya na mamatay, okay lang din sa kanya. Pero alam niya, hindi pa siya mamamatay niyan. Kasi kamakailan lang, sinabi sa kanya ni Pedro, pag matanda ka na, mamamatay ka para sa akin. Okay ba yun sa'yo? Okay po, Lord. Hindi pa ako mamamatay. Sabi ni Jesus, pag matanda na ako eh. Di ba? Tulog. Parehas na sila ni Lord. Si Jesus bumabagyo, natutulog. Si Pedro bibitayin bukas, natutulog. Kaya pagkatas po nito, matulog tayo.
ma-appreciate nyo to kapag overthinker kayo na gaya ko. Kapag meron kang iniisip na bagay, 6:00 na ng umaga, mahapdi na mata mo. Hindi ka dalawin ng antok talaga. Kahit pumigit ka. Kasi yung utak mo, ang daming iniisip, ang daming inaalala. Babalikan mo si Pedro, cast all your anxieties on him because he cares for you. Pag bumagsak ka, balikan mo si Pedro. Kung ilang beses siya bumagsak, tinayo siya ni Jesus. Yung mga kasama niya, sinamahan siya para makabangon siya. Ang nag-sustain sa kanya, yung salita ni Jesus. Pag matanda ka na, mamatay ka para sa akin. Pag meron kang salita, galing sa, kahit anong dumating sa'yo, meron kang peace that transcends all human understanding. Meron kang hope, merong harmony, meron kang obedience, meron kang peace, meron kang empowerment. Yan na yung Peter na naka-experience ng forgiveness, ng restoration ni Lord, ng breaking. It's not the same Peter anymore. It's not the same Peter. It's the Peter that is able to say, cast all your anxieties, do this with gentleness and respect. And we hope we all emulate that. And the secret to that is just keep the word in your heart. Have a personal encounter with the Lord. So when you go through a breaking, you don't give up in the process, and you wait for the Lord to bring you up again and take you, and after the breaking, He would serve you, and you would serve Him faithfully. No? So pag blessing, okay yung blessing, salamat Lord sa blessing. Pero pag may trial, sige Lord, andyan pa rin kami, hindi kami aalis, because to whom shall we go? You have the word of life. I thank you so much for the privilege to share this word with you. God is so amazing. Maraming salamat po. Salamat sa pakikinig ninyo at sa panahon. Na-appreciate ko kayong lahat. Let's all rise and let's appreciate what the Lord has done for us. Dear Heavenly Father, we thank you. We thank you so much for reminding us, Lord God, amidst our imperfections like Peter, Lord, kahit na anong excited namin o zeal namin, marami kaming vision, marami kaming pangarap, marami kaming gustong marating at maabot. Pero minsan we will be faced with the hard truth, Lord, that of our limitations, Lord. Reality would stare us straight into the face, Lord God, and remind us, wala talaga, hindi namin kaya kung wala ka, Panginoon. You, as the psalmist said, Lord God, whom have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength may fail, but my flesh may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. And when we have you, we have more than enough, Father. Salamat po. Igaya mo po kami kay Peter, Panginoon, na hindi natitinag kahit anong bagyo, kahit hindi siya nag-aalala kasi natatandaan niya yung sinabi niyo, yung promise niyo, Lord God. And we have your promises, Lord God, through your word, through the scripture, Lord God, at baunin po namin ito sa aming mga puso at sa aming mga isip at sa aming mga buhay. At wag po kaming matinag, Panginoon, sa mga pagsubok at hamon ng buhay, Panginoon. Magliwanag po kami saan mo man po kami dalhin, Panginoon. And Lord, at the end of the day, Lord God, allow us, Lord God, pledge our lives and our allegiance to you, Lord God, because you are worthy of it all, Lord. Salamat po sa kalayaan ng lahat po ng gapos sa aming buhay. Salamat po sa pagpapala, Panginoon, na hindi namin deserve. Salamat po sa lahat ng pagkakataon na binubukas mo po sa amin. Maraming salamat po. This is all you, not us, Lord God. Wala po kami dito kung wala ka, Panginoon. Lahat po ng kaluwalhatian, all the adoration, the thanksgiving, the veneration, the worship, Lord God, all honor and glory and power and majesty to you alone. The word that sustained us, Lord God, the air that we breathe, and the hope, Lord God, that we keep in our hearts, Lord God, that sustains us. Bless this church and all its leaders and its pastors and all its members, Lord God. Allow your revival, Lord God, to always rest upon this household of faith. In Jesus' name we pray. All glory to you. Amen. Amen. Amen.